Nang makapasok si Alexander sa loob ng elevator, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang assistant. Diniscuss lamang nito kung anong nangyayari ngayon sa kanyang kumpanya. Mataman lamang siyang nakikinig sa lalaki hanggang sa hindi niya namalayan na may nakabunggo na pala siyang isang tao papalabas ng elevator sa first floor. "Sorry," sabi ng isang pababaing boses. Nibaba ni Alexander ang kanyang telepono nang marinig ang pamilyar na boses na yon. Napatango na lamang si Alexander at magalang na niyukuan ng babae. Kung tutuusin, pareho lang naman silang may kasalanan. Talagang napakapamilyar ng boses na yon. Kung kaya't bago pa man sumara ang pintuan ng elevator, ay agad niyang tinignan ng babaeng nakabanggaan niya. Napaawang ang labi niya nang makitang babaeng pinag-drive siya sa Anderson's Hotel. Kaya pala pamilyar ang boses nito dahil narinig niya na ang boses na yon. Pero bakit parang pareho ang boses nito sa katawagan ni Kit Joaquin kanina? Biglang may narealize si Alexander na mapagtagpi-tagpi niyang nangyayari. Hindi kaya ang babaeng ito ay asawa ni Kit Joaquin Anderson? Nang maisip yon ay agad na kumunot ang noon ni Alexander. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pag-aalala. Naalala niya kung paano siya in-entertain ng babae at mabait na pinasakay siya sa kotse nito. Kahit na hindi naman siya lubos na kilala ng babae. Alam niyang mabuti itong tao at may pusong puro. Gusto niyang babae, ngunit hindi yung tipong romantically. Gusto lang niya ito dahil kapag nakikita niya ito, ay nakakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Tipong nasa payapa at tahimik ang lugar, like it feels so warm and comfortable. Sa sandaling yon, naging seryosong mukha ni Alexander. Kinuha niyang kanyang cellphone at may tinawagan. "Gusto kong imbestigahan niyo si Kendrix Ford. Pakisundan ng lalaki at sabihin sa akin kung sino kasama at nakakausap nito." Matapos na magsalita, ay agad na ibinaba ni Alexander ang tawag. Sumikit ang mga mata ng lalaki at napahinga ng malalim. Kailangan niya na muna sigurong alamin kung nasaan ang pinsan sa ngayon, gawin ang deal nila ng baliw na lalaking si Kendrix. Kung si Kendrix nga ay nahanap ang pinsan niya, malamang mahanap din ito. Ni minsan, hindi niya naisip na kalabanin si Kit Joaquin Anderson. Kanina nga noong usapan nila ay hirap siyang kumbinsihin ito at nakita agad ang tunay na intensyon. Nangangahulugan lamang yun na malakas na kalaban ng lalaki. Huminga ng malalim si Alexander sa kanapailing. Wala naman siyang inaksayang panahon, agad siyang umalis sa kumpanya. "Anong surprise?" Nakangising tanong ni Joaquin nang marinig sa kanyang asawa na may surprise ito sa kanya. Napangisin na lamang si Sinaya saka nagsalita. "Hindi ko sasabihin sa'yo, kaya nga surprise eh, pero malalaman mo naman yun mamaya. Just wait and you'll see. Bye na, hubby." Nang makita ni Sinaya na malapit na siya sa top floor ay agad na niyang sinilid sa kanyang telepono sa maliit niyang branded bag. Nang makita siya ni Jared ay binati siya na lalaki at kinuha ang kanyang bitbit na bag. "Madam, narito kayo para kitain si boss. Sasabihin ko po kagad sa kanya nandito kayo." Magalang na sabi ni Jared, subalit napailing ang babae. "Wag na, Jared, pupuntahan ko na lamang siya sa loob. Gawin mo na lang ang trabaho, mukhang busy ka." Nakangiting sagot ni Sinaya at sinilip ang sandamakmak na mga papel sa mesa ng lalaki. Napakamot ng ulo si Jared at nahihiyang tumingin kay Zinaya. "Ganun na nga po, madam. Sige po, nariyan lang po si boss sa loob." Tumango si Zinaya at mabilis na kumasok sa pintuan habang may matamis na ngiti sa labi. "Pasok," sigaw ni Joaquin, subalit hindi pa rin nawawalang tingin nito sa mga pinipirmahang papeles sa mesa niya. Nang buksan ni Zinaya ang pintuan ay kitang-kita niyang bising-bising asawa sa pagpipirma at pagbabasa ng mga papers na nakatambak sa mesa nito. Ang ekspresyon ng lalaki talaga nga namang sobrang seryoso, kung kaya't mas nakakadagdag pa ng appeal sa lalaki. Nakakunot pa ang noon nito na para bang nag-iisip ng sobrang lalim. Ilang segundo rin niyang tinitigan ang magandang view ng lalaki na para bang ina-appreciate ng babaeng magandang tanawin sa harapan niya. Maya-may dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa asawa at napasilip sa ginagawa nito. Nang maramdaman ni Joaquin ang pagkilos ng tao ay agad siyang nagtanong. "Ano problema, Jared?" Tanong ng lalaki sa pag-akalang si Jared ang pumasok sa loob. Walang nakuhang sagot si Joaquin kung kaya't mas lalong napakunot ang noon ng lalaki. "Jared," warning niyang tawag sa lalaki. Subalit wala pa rin siyang nakuhang sagot. Agad na nilingon niya ang tao na sa gilid niya at madilim na tinitigan to.
Ngunit sa sandaling tinaas niya ang kanyang ulo ay natagpuan niyang asawa na matamis na nakangiti sa kanya. Hindi mapigilang magulat ng lalaki na makita sa harap ang kanyang asawa. Napakurap-kurap pa nga siya at baka namamalikmata lamang siya. Kanina lang ay katawagan pa niya ito sa telepono at bigla-bigla na lamang susulpot out of the blue. Hindi mapigilan ni Joaquin na mapangiti dahil na-realize ng ito sigurong surprise na sinasabi ng kanyang asawa sa kanya kanina. Anong ginagawa mo dito? Ito bang sinasabi mong surprise sa akin kanina? Tanong ni Joaquin habang nagniningning ang mga matang nakatingin sa asawa. Nandito lang ako para yayain ang aking asawang mag-lunch sa labas. Pwede ba? Alam kong kanina ka pa nagtatrabaho dyan. Sinabi sa akin ni Jared kanina. Let's eat outside, hubby. Niyakap ni sinayang leeg ni Joaquin mula sa likod at tinilika ng pisngi ng asawa. By the way, nagustuhan mo bang surprise ako sa'yo? Bulong niya sa tenga ng asawa. Ang kanyang boses ay napakalamig at lamig. Tumibok na mabilis ang puso ni Joaquin nang marinig ang sinabi ng asawa. Napaubo ang lalaki sa katinuro ang mga papel sa harapan. Kailangan ko munang tapusin to pero malapit na rin namang matapos. Sagot ni Joaquin at tiniba ang topic. Napangiti na lang si Sinaya saka tumango. Then I'll wait for you here. Akala ni Joaquin ay pupunta sa sofa sa Sinaya upang umupo ngunit umupo ito sa hita niya. Saka niyakap ang lalaki sa leeg. Patuloy pa rin sa pagpipirma si Joaquin ng mga papeles habang si Sinaya naman ay nakaupo sa mga hita nito at nakayakap ng mahigpit sa leeg ng lalaki. Talagang hindi nakakapag-concentrate si Joaquin dahil sobrang lapit ng asawa niya sa kanya. Rinig na rinig niya ang mahinang paghinga ng babae habang nararamdaman niyang malambot na buhok nito sa kanyang leeg na talaga nga namang nakakapaghatid sa kanya ng kiliti. Pinilit ni Joaquin na kumalma at bumalik sa trabaho. Ngunit talagang hindi siya makapag-focus. Ang mabangong amoy o matamis na pabango ng babae ay nanunuot sa kanyang ilong. Isang rason kung kaya't hindi siya makapag-focus sa ginagawa. Napansin naman yun ni Sinaya kung kaya't natawa ito ng mahina. Alam nitong hindi makapag-focus ang kanyang asawa sa trabaho. Mukhang kanina ka pa dyan sa isang page. Hindi mo pa ba tapos basahin yan? Mukhang hindi ka makapag-focus ni Mr. Anderson ngayon ha. Kitang-kita ni Sinayang pamumula ng mukha ni Joaquin nang marinig ang sinabi niya. Joke lang, hubby. Tinutukso lang kita. Saad ni Sinaya at aalis na sana sa hita ni Joaquin, ngunit mabilis siya nitong ibinalik sa mga hita ng lalaki. Kung kaya't kumunot ang noo niya, magsasalita pa sana siya, subalit hinawakan ni Joaquin ang kanyang magkabilang mukha at agad na hinilikan siya ng mariin ng lalaki. Halata sa mga mata ng lalaking nag-aapoy na ito sa pagnanasa, kaya naman bigla siyang kinabahan. Mukhang hindi ata magandang tinukso niya kaninang asawa niya. Napaungol si Sinaya ng sandaling kinagat ni Joaquin ang labi niya. Mabilis na nagising ang naglalagablab na pagnanasa sa kaloob-looban ni Sinaya. Aaminin niyang gusto niyang makipagtalik sa office nito, pero parte lamang yun ng kanyang dirty mind and fantasies. Ngayon nandito sila sa office ng asawa, hindi niya maiwasang maisip na gawin yun. Hindi kaya dahil buntis siya kung kaya tumaas ang libido niya? She was really craving for it. Do you also think what I think? Namamaos na tanong ni Joaquin sa kanya. Ano? Inosenteng tanong ni Zenaya. Make love here at the office. Gising sabi ni Joaquin kaya naman biglang kinabahan si Sinayat na pating sa pintuan ng office ng lalaki. Paano kung may pumasok? Hindi na natuloy pang sasabihin ni Zenaya na sandaling kinuha ni Joaquin ang remote at may pinindot. Isang click na tunog ang narinig nila at alam niyang nakalak na ang pintuan. Wala nang papasok kasi nilako ng pinto, ngiting sabi ni Joaquin sa kanya. Mabilis na hinalikan siya at ginantihan naman niya yon. Naramdaman niyang gumalaw ang kamay ni Joaquin. Ako muna, hubby, gising niya sa lalaki na puno ng pagnanasa. Wala namang nagawa si Joaquin kung hindi sundin ang asawa niya. I love you, wife, bulong ni Joaquin sa asawa. I love you too, hubby, always and forever. Nakaupo si Alexander sa isang madilim na silid. Napapaligiran din siya ng mga nakasut na itim na lalaki. Habang nasa harapan niya isang hindi katandaang lalaking umiiyak at nagmamakaawa. Ang loob ay puno ng usok ng sigarilyo dahil sa paghitit niya ng paulit-ulit. Paulit-ulit niyang pinagtatap ang kanyang mga daliri sa sofang inuupuan niya habang parang haring nakaupo doon. Mr. Monte Carlo, hindi ko alam na bumalik na kayo. Hindi ko napaghandaan ang pagbabalik mo. Natatakot na sabi ng lalaki sa kanya. At sino ka naman para i-update ako sa schedule kung kailan akong uuwi dito? Akala mo ba nakalimutan ko ng matagal mo ng utang sa akin?
Tanong ni Alexander sa lalaki na kaluhod habang mangyak-ngyak siyang tinignan. Puno ng takot ang mga mata nito, ngunit wala siyang pakialam. Napanganga ang lalaki at hindi man lang makapagsalita. Sabi ko naman sa'yo, babalikan kita at sa oras na bumalik ako, buhay nang ipangbabayad mo sa akin. Pasensyahan tayo ngayon, Mr. Geronimo. Agad na samenya si Alexander sa kanyang mga tauhan, kaya naman kumilos ang mga tao. Walang awang kinaladkad ng mga tauhan niyang matanda habang nagmamakaawa sa kanya, hanggang sa naging tahimik ang paligid. Napainom si Alexander sa kanyang baso na may naglalamang mamahaling alak. Matapos niyang nilagok ang isang baso, siyang pagtunog ng kanyang telepono. Boss, ayon sa investigasyon namin, si Kendrix Ford ay nag-resign sa pinagtatrabahuhan nito sa US at lumipat ng Pilipinas. Ilang araw nakalipas, nag-apply ito sa nakakatayo pa lang na ospital sa Pilipinas na nagngangalang Miracle and Joaquin Hospital. Nagtatrabaho bilang psychiatrist. Si Kendrix doon. Napakunot ang noo ni Alexander. Miracle and Joaquin Hospital? Joaquin? Pagmamayari ba ito ni Kit Joaquin Anderson? At sino yung Miracle? Yun bang pangalan ng asawa ng lalaki? Bakit yun ang napili ni Kendrix? Mas pinili nitong ospital na yun kaysa sa US? Nakakapagtaka. Kung hindi ako nagkakamali, boss, ang ospital na yun ay ang pinakasikat na ospital ngayon sa buong mundo. Idagdag mo pa na may-ari noon ay si Dr. Miracle, isa sa pinakamagaling na doktor sa iba't ibang bansa. Binansagan siya ng karamihan ng isang healing prodigy at marami ring humanga sa babae. Higit pa dun, nire-respeto rin siya ng mga tanyag na business tycoon sa buong mundo. Dati siyang empleyado ng sikat na ospital sa US, ngunit lumipat din kalaunan sa Pilipinas at nagpatayo ng sariling ospital kung saan naroon si Kendrix Ford. Napahawak si Alexander sa baba. Kung ganon, nakakahanga naman talagang abilidad ni Dr. Miracle. Hindi kaya isa ito sa rason kung bakit pumunta si Kendrix sa Pilipinas at agad na nag-apply bilang psychiatrist sa ospital ng babae? Mukhang hinahangaan ng sobra ni Kendrix ang babaeng yun. Posibleng idolo niyang healing prodigy ni si Dr. Miracle. Hindi naman yung bago pa sa ugali ni Kendrix. Alam niyang isa itong psycho, obsessed at manyak na lalaki. Sigurado siyang may gagawin tong plano upang makalapit sa doktor na yon. Nang maisip yun, agad na lumiwanag ang mga mata ni Alexander. Hindi kaya gustong makuha ng lalaking yun ang may-ari ng ospital na pinagtatrabahuhan niya? Tanong niya sa sarili. Agad siyang napatango sa kanyang judgment kung kaya agad siyang nagpatuloy. Pwede mo bang ipakita sa akin ang mukha ni Dr. Miracle? Gusto kong makita ang babaeng yun. Hindi kasi pamilyar sa akin ang babae. Utos niya sa taong kausap niya sa kabilang linya. Agad na sumagot ng magalang ang lalaki sa kabila. Boss, sikat si Dr. Miracle kung kaya't pwede mo siyang i-search sa internet para makita ang mukha niya. Marami ring interview video ang babae kasama sikat na business tycoon sa Paris na si Argus Belmont at ang anak nitong si Hanzo Belmont. Nang marinig yun, kaagad na pinatay ni Alexander ang telepono, saka nagtipa. Sinearch niyang pangalang Dr. Miracle sa internet. Maya-may kaagad nagsilabasan ng mga videos at picture ng babae. Napaawang ang labi niya na makita ang pamilyar na mukha ng babae. Nagsimulang lumaki ang kanyang bilog na mga mata at bumulong. Ikaw na naman? Talagang napakaliit nga naman ng mundo. Palagi niya nakikitang babaeng ito. Napangiti si Alexander ng matamis na makita ang larawan ni Dr. Miracle. So, ito nga ang asawa ni Joaquin. May kinlik siyang video at ang title nun ay si Zenaya Santiles, also known as Dr. Miracle, ay kasal pala sa panganin ng pamilyang Anderson na si Kit Joaquin. Nang mabasa yun ay mas lalong sumingkit ang mga mata niya. Kung tutuusin, tama ang hula niya kanina. Sa tingin niya kaya'y pinapatay ni Kendrick sa kanya si Kit Joaquin dahil gusto nitong mawalang lalaki sa landas nito dahil ito ay ang asawa ni Zenaya o kilala bilang Dr. Miracle. Kung mawawala nga si Joaquin sa mundo ay wala nang kaagaw pa si Kendrix sa lalaki dahil sa ibang babae. Nagawa to ni Kendrix? Natawa ng mahina si Alexander sa kanapailing. Talagang napakatalino nga naman ni Kendrix dahil ginamit pa nitong pinsan niya upang pagbantaan siya para lang kalabanin niya si Kit Joaquin. Then yan ang gagawin niya rin. Gagamitin niya si Zenaya laban kay Kendrix. Napangisi si Alexander sa naiisip. Mukhang malapit na silang magkita ng pinsan niya. Nilingon niyang tauhan niya na sa gilid. Ihanda ang kotse. May pupuntahan tayo ngayon din. Dali-dali namang lumabas ang mga tauhan niya habang siya inubos na muna ang sigarilyong nasa bibig niya. Isang oras din ng biyahe nang makapunta siya sa Miracle and Joaquin Hospital.
Naglakad siya papunta sa loob at ang mga tao ay pinagtitinginan si Alexander. Natahimik ang paligid na makita siyang naglalakad sa koridor. Ang iba ay nagbubulong-bulungan at ang iba naman ay natameme lamang sa lalaki. Kaagad siyang lumapit sa nurse station habang nakatagong mga kamay sa bulsa. Tinignan niya ng matalim ang nurse na nakaupo doon at halatang takot na makausap siya. Pakitawag si Dr. Miracle. Kailangan ko siya dahil may malubhang sakit ako. Malamig ang pagkakasabi niya noon kung kaya't nakatinginan ang dalawang nurse na nasa harapan niya. Mabuti na lang at lumapit ang head nurse ng ospital. Kahit natatakot ay kailangan nila pa ring entertain ang taong ito. Mawalang galang na po sir, ngunit may proseso pong pag-schedule sa loob upang masuri po namin ang kalagayan niyo. Nais po namin kunin ang iyong impormasyon. Kailangan niyo po munang mag-fill out dito sa form. Magalang na paliwanag ng head nurse ng ospital. Sino ka ba? Masungit na tanong ni Alexander sa babae. Ako po ang head nurse ng ospital. Napakunot ang noon ni Alexander sa kanapatango-tango. Ganun ba? Hindi ko na kailangan yan. Pakitawagan si Dr. Miracle dahil kailangan ko siya ngayon din. Matigas na sabi ng lalaki kung kaya't napahinga ng malalim ang head nurse. Hindi na alam ng head nurse kung ano ang gagawin. Magsasalita pa sana ang babae, ngunit biglang nahagip ng mata niya si Dr. Liam. Si Liam na nakita ang komosyon ngayon ay kaagad nang lumapit sa eksena. Nakahinga ng maluwag ang babae at mabilis na nilapitan si Liam. Ano nangyayari? Tanong ni Liam sa head nurse. Kasi po, may isang pasyente tayong ayaw sumunod sa process ng ospital. Gustong makausap si Dr. Miracle at nagpapaschedule ng check-up dahil may sakit daw to. Ang tigas ng ulo at mukhang nakakatakot siya, Dr. Liam. Sumbong ng nurse sa doktor. Tumango si Liam na marinig ang sinabi ng nurse. Lumapit kay Alexander saka nagtanong. Sir, hinahanap niyo si Dr. Miracle? Gusto niyong magpa-schedule sa kanya? Napalingon si Alexander kay Liam saka tumango. Tama, tumayo ng tuwid si Liam saka nagsalita. Si Dr. Miracle ay sobrang busy at marami ring nakapilang pasyente na magpapacheck up sa kanya. Isa pa, ang talagang unahin ng doktor ay ang mga may malulubhang sakit. Doktor po ako na lang po ang susuri sa sakit ninyo. Ano nga ba ang sakit nito sir? Para naman kapag malubha nga ito, i-refer na lamang kita sa... Pinutol ni Alexander ang sasabihin ni Liam sa katinignan ang lalaki ng madilim at may pagkabagot. Napakaklaro ng sinabi ko sa head nurse nyo at sayo. Uulitin ko kung hindi nyo naiintindihan. Si Dr. Miracle lang ang gusto kong makita ngayon. Gets nyo ba? Napahinga ng malalim si Liam at napailing. Walang nagawa sa makulit na pasyenteng nasa harapan nila. Hindi na lamang siya nakipag-argue sa lalaki dahil ganun lang din naman. Kaya napagpasyahan niyang tawagin na lamang si Senaya. Sige, tatawagin ko si Dr. Miracle ngayon din. Malaki na rin ang ginawang komosyon ng taong ito at marami na rin ang nakamasid sa kanila. Ayaw naman niyang bigyan ng isyong hospital lalo na't bago pa lamang itong itinayo. Ang pangit naman kung magkakaroon ng problema agad. Samantalang umikot sa mga iba't ibang departments ng hospital ang komosyon na ginawa ni Alexander kanina. Habang abala si Kendrick sa kanyang trabaho ay narinig niya ang kanyang assistant na may kausap. Naniniwala siyang kaibigan ng babae ito. Uy girl, alam mo ba? Napaka-weird naman kanina ng lalaking nakausap ko. Kahit na hot at gwapo to, pero hindi ko bet ang ugali. Nakakatakot ang aura nito na para bang gusto kong kainin ng buhay. Grabe. Tapos, alam mo ba, gusto raw nitong makita si Dr. Miracle. Talagang pinagpipilitan pa nito na makita ang doktor ha? Napaka-arugante pa. Sabi nito ay may malubha raw itong sakit kitang-kita naman na sobrang lakas pa nito. Sa tingin mo, baliw ba to? Rinig ni Kendricks na tanong ng babae. Sa tingin ko, mukhang nagpapapansin lang ito. Isa siguro sa idolo ni Dr. Miracle, sabi ng assistant ni Kendricks. Nang marinig ang sinasabi ng assistant ay agad na sa seryoso mukha ni Kendricks at napatigil sa pagtatrabaho. Nagpapansin, agad siyang lumapit sa dalawang nag-uusap at nagtanong. Nasaan ang lalaking yun? Nagsilingon ng dalawang babaeng nag-uusap kay Kendricks habang nanlalaki ang mga mata. Tila ba nagulat sa biglang pagsulpot niya dito. Nang makabawi sa pagkagulat ay kaagad na nagsalita ang assistant. Naroon po sa nurse's desk. Matapos na marinig ang sinabi ng assistant niya ay mabilis na sumugod si Kendricks doon na may malalim at madilim na ekspresyon. Dr. Miracle, kanina pa kita hinahanap. May isang pasyente na kanina pa gumagawa ng komosyon sa nurse's desk sa ibaba.
Pinipilit niyang ikaw raw ang gusto niyang makausap at makita. Malubha raw ang sakit niya pero parang hindi naman kasi malakas pa nga ito. Sumbong ni Liam nang makasalubong si Sinaya sa second floor ng ospital. Kanina pa siya pinapaliwanagan ngunit ayaw niya makinig. Talagang marami na rin ang nakikiosyoso sa amin kaya kaagad na kitang hinanap pa. Baka gawa ng issue ng iba't ibang kakatayo pa lang ng hospital na ito. Wala akong choice kundi ang puntahan ka. Alam ko namang ikaw lang makakapagresolba ng problemang ito. Napatango si Sinaya at seryosong tumingin kay Liam. Sinundan niyang lalaki at bumaba sila papunta sa first floor. Habang naglalakad ay naririnig ni Sinaya ang bulong-bulungan ng mga nurse. Shucks, kung nakita niyo lang ang gwapo't patangkad na lalaki kanina. Sobrang yummy niya, sabi ng isa. Naku, sobrang yummy nga pero napaka-arrogante naman. Isipin mo gusto lang na gumamot at kumausap sa kanya ay si boss. Ang isang babae tinutukoy siya. Nang makita sila'y agad na natahimik ang mga to, yumuko ang mga nurse upang magbigay galang sa kanya. Hindi na niya nilingon pang mga to dahil occupied ang isip niya sa lalaking gumagawa ng komosyon sa ibaba. Nang makababa at makapunta si Liam sa nurse's desk ay hindi mapigilan ni Sinaya na magulat na makita ko sinong lalaking pinag-uusapan kanina ng mga nurse. Ang lalaking ito. Ano naman ang kailangan? Nang makitang nakatayin si Alexander at masiglatong mukha ay sumikit ang mga mata ni Sinaya. Tama nga si Liam, wala namang malubhang sakit ang lalaki. Maaliwalas pang ang tingnan ng lalaki. Hindi na siya nagaksaya pa ng oras. Nilapitan niyang lalaki at nagsalita. Anong kailangan mo, Mr. Monte Carlo? Anong ginagawa mo dito? Naalala niya kung paano nito hingiin ang XYZ account niya nung pinag-drive niya ito papunta sa Anderson's Hotel. Napakibit balikat si Alexander. Obviously, may sakit ako kaya ako nandito. Nang makita ngisi ni Alexander ay napaikot ng mga mata sa Sinaya. Hindi niya mag-guess talagang bitukan ng lalaking ito, subalit na natili lamang siyang kalmado. Kung may sakit ka, meron kaming proseso para suriin ka ng doktor. Kailangan mo munang mag-fill out ng form at may nurse na tutulong sa'yo upang i-check up ang katawan mo. Kapag nakuha ng resulta, kung malala at hindi kayang gamutin ng mga doktor dito ay ako na susuri sa'yo. Marami ang mga doktor dito sa hospital, Mr. Monte Carlo. May mga hospital regulations din tayong sinusunod. Hindi yung basta-basta ka na lang magre-request na kitain ako o ang gawin kung ano man ang gusto mo. Paliwanag din si Sinaya sa lalaki. Mas sumeryoso pang mukha ni Sinaya at nagsalita ulit. Kung ayaw mo sumunod at gagawa pa rin ng komosyon sa hospital na to, magtatawag ako ng guard para palabasin kayo. Naintindihan niyo po ba? Walang nakuhang sagot si Sinaya dahil nakatitig lamang si Alexander sa kanya. Nakasuot si Sinaya ng puting gawin ng doktor at nakasuot pa ito ng stethoscope. Nakalugay din ng maalon nitong buhok habang ang mga mata ay nagniningning nakatingin sa kanya. Napakaganda ng babae sa isip-isip niya. Kahit na magtawag ka pa ng guard, hindi nila ako mapipigilan. Mayabang sabi ni Alexander sa doktor. Talagang hindi mapipigilan ng guard si Alexander dahil once nasabihin nito kung sino ang lalaki ay agad na matatakot ang mga to. Sino ba naman ang hindi nakakilala sa dating prinsipe ng Spain, ang mabangis at nakakatakot na si Alexander Gomez Monte Carlo? Mr. Monte Carlo, naintindihan kong sinasabi mo ngunit alam ko napakabisi mong tao. Kaya kung maaari, kung gusto mo ng gulo, pwede bang wag sa ospital ko? Isa pa, wala naman akong atraso sa'yo o baka may ibang bala ka. Ano nga bang rason kung bakit narito ka? Kalmadong tanong ni Sinaya sa lalaki. Natahimik si Alexander sa tanong ni Sinaya, mukhang sa pagkakaintindi ko. Gusto mo lang nagawa na ako ng issue. Alam kong kilala mo ng katauhan ko kaya ka narito. Gusto mo ba akong kalabanin, Mr. Monte Carlo? Gusto mo bang sirain ang reputasyon ng hospital ko kaya ka narito at gumagawa ng eksena sa loob ng building na to? Hindi tanga si Sinaya para hindi isipin yon. Nang makitang seryoso mukha ni Sinaya ay kaagad na nakaramdam ng konsensya si Alexander. Kahit papano ay may utang na loob pa rin siya sa babaeng ito dahil tinulungan siya nitong makapunta sa Anderson's Hotel ng safe. Ayaw niya namang maging kaaway ang babae ngunit ginagawa niya ito para sa kanyang pinsan na nawawala na kahit labag man ito sa kalooban niya, ay gagawin niya lahat ng makakaya upang tuluyang makita ang pinakamamahal niyang pinsan. Ngumisi si Alexander sa babae. Ano naman kung kinakalaban kita? Kung ayaw mo kong gumawa ng komosyon dito, kailangan mo makipag-deal sa akin. Isa lang naman ang gusto ko, malambing na sabi ni Alexander habang lumalapit kay Sinaya. Hinawakan niyang maalong buhok ng babae kaya napaatras si Sinaya. Nagulat sa ginawa niya. Anong ginagawa mo? Tanong ng babae ngunit hindi niya yun pinansin. Sa isang kondisyon, kapag nagawa mo isang kondisyong yon, aalis na ako at hindi na kita muling guguluhin.
Bulong na Alexander at tinimas ang buhok ni Zenaya. Sa sandaling yon, narinig niyang mabibigat na yapak na sa kanang kanyang direksyon at kita niya ang nakaambang suntok ni Kendrick sa kanya. Mabilis siyang umilag sa lalaki kung kaya't hindi siya nito nasuntok. Tumilapon si Kendrick sa pader na makabawi tinignan siya ng lalaki na sobrang sama. Gago ka, sinasabi ko sa'yo, huwag mo siyang gagalawin. Pagbabanta ni Kendricks kay Alexander, galit na galit ang lalaki na para bang lalapain siya nito na parang buhay. Napangisi lamang si Alexander at nakaramdam ng pagka-excite sa nangyayari. Talagang nagbago na nga ang lalaking ito sa isip-isip niya. Minsan hindi siya nito tinignan ng ganito kasama. He was always afraid of him. Nanginginig pa nga ito sa takot dahil sa kanya. Kulang pa nga ay mapaihi na ito sa pantalon. Subalit ngayon inag-iba na. Nakaya na nitong titigan siya sa mata at sobrang bangis pa. Mas lalo na pangisi si Alexander, mukhang tapos ng plano niya. Nakuha na niyang sagot sa tanong niya. Ang lalaki na sa harapan niya ay napakalinaw na may gusto sa babaeng sa gilid nila. At dahil na-satisfy na siya para doon naging matagumpay siyang makitang reaksyon ng lalaking ito towards kay Dr. Miracle. Ay wala na siyang rason pa para manatili doon. Lumipat ang tingin niya kay Dr. Miracle na ngayon ay nalalaki ang mga mata dahil sa gulat. Napangiti siya at napakamot sa ulo. Pasensya na, Dr. Miracle. Pasensya sa istorbo. Aalis na ako. Matapos na magsalitang lalaki kagad nung umalis sa ospital, nakasunod na rin ng mga nakaitim na suit na tauhan nito. Mayabang na naglalakad si Alexander habang napapasipol-sipol pa. Wala pa rin itong pakialam kung pinagtitinginan man siya ng mga tao doon.